Hello po mga Kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Dan. And ngayon po ay aabutan natin ng tulong si Mang Jun. Si Mang Jun po ang bida ni Kuya Val Matubang sa kanyang teleserye, partner ni Ate Melissa, at ang helper ni Kalingap Rab na si Mang Jun. So nakaraan po kasi ay humingi po siya sa akin ng tulong na gusto niya raw magkaroon ng sapatos at pantalon, dahil isa lang daw ang nagagamit siyang pantalon at minsan dung sa anak niya pa pong si Jeremy ang hinihiraman niya ng pantalon. So ngayon po ay naisip ko bigyan po siya ng pambili ng pantalon at binilang ko po siya ng 3 sapatos mga Kalingap para marami po siyang magamit. And titignan po natin kung ano yung magiging reaction ni Mang Jun, kasi ang sasabihin ko sa kanya ay ipapalaba ko lahat ng sapatos. So tigugulatin natin, sana ay ma-surprise po siya. Kaya alamin po natin, let's go mga Kalingap. And tingnan natin kung nandito si Mang Jun mga Kalingap. Wala nga palang tao dito dahil lahat sila ay nasa misyon. And ito, mukhang may naghuhugas. Ayun, Mang Jun! Ano? Saan sila ano? Walang tao dito ah. Walang tao. Malis na? Oo, malis na sila. So ano, kamusta ka na Mang Jun? Kamusta ang ano, buhay artista? Ayos to, ayos naman. Ba't naghuhugas ka ng pinggan? Di ba bida ka? Kamusta ang ano, ang teleserye nyo kay Kuya Val? Ay, kay Kuya Val? Ayos naman. Ano, malakas ang ano niya, ang views nyo. Patok sa mga viewers ang ano, ang teleserye nyo ni Ate Melissa. Ay, salamat po sa panganag-subscriber po. Anong sabi sa'yo ng ano, ng mga nakakapanood? May mga nag-message ba sa'yo? Oo, kay Kuya Val. Anong sabi nila? Natutuwa sila? Oo, natutuwa sila sa ano, pampagod vibes daw. Sa'yo? Mga acting namin nila, ano, nila Melissa, ni Kens. Kens ba yun? Saan ka natutong umacting, Mang Jun? Wala. Sinasaulo ko lang. Ay, ano ko lang yung acting ko, yung parang ano ko lang. Natural mo lang? Natural ko lang. Wow. Yung paglalasing, ginagaya ko lang yung mga... Malasing, gero ka talaga. Ay, nakukuha ko lang yung magaling na acting ng paglalasing. Siguro pangarap... Pero hindi ako lasinggero. Di ka umiinom? Bihira, nagiinom-inom. Kasi kuwang-kuwa mo yung lasing eh. Oh. Siguro pangarap mo maging artista, Mang Jun. Ay, oh. Oh? So, unti-unting natutupad dito. Tuloy-tuloy pa rin ba ang inyong ano, teleserye ni Kuya Val? Ang Kalingap serye? Ay, oh. Tuloy-tuloy pa rin? Tuloy-tuloy pa rin. Ay, ngayon wala. Dahil, nagpahinga muna. Dahil sabi ko, Kuya Val, tatawagan na lang daw ako pag meron. Pag may shooting kayo? Pag may shooting namin. Pero meron pa din. May mga aabangan pa ang mga supporters. Oo, mayroon pang aabangan sila. Ay, ngayon, busy pa si Kuya Val eh. Papapiyano lang daw ako eh. So, anong pakiramdam na ikaw ang isa sa mga bida sa ano, sa programa ni Kuya Val? Love Triangle. Ay, natutuwa ako. Magpapasalamat ako kay Kuya Val kahit po ano, kinuha niya kung naggawa po siya ng ano namin, yung yung Love Triangle namin 3 nila. Melissa ni Kuya James. Kaya magpasalamat po kay Kuya Val. Masaya ka naman? Ay, masaya po ako. Okay. Kaya nagpapasalamat sa kanya dahil kahit pa paano ako'y kinuha niya dito. Eh ano, ngayon, kamusta ka naman dito kay Kalingap Rab, Mang Jun? Ay, okay naman po. Masaya naman. Ayos naman po ang trabaho ko dito. Ilang buwan ka na? Taon ka na dito? 1 taon na po ako ngayon nung October. Kaka-1 taon mo pa lang. Ang bilis ng panahon, no? Ang bilis nga ng panahon. Next year lang ako nung napasok eh. 2022. Ay ngayon, 1 taon na po ako ngayon. And hanggang kailan ka magtatrabaho dito sa Kalingap? Ay, hanggang dito na po ako dahil... Talaga? Masaya ka na dito? At masaya na ako. Kasi mahirap din na... Ano Mang Jun? Buti ka nahiyak bigla. Anong sasabihin mo? Anong mahirap? Mahirap din na hindi yung hindi ka makakuha ng maayos na trabaho. Eh, dito, kahit pa paano, linggo-linggo ako nasahod kay Kuya Rab. So nakakatulong kahit sa... Kahit namumukhaan ako. Kahit na may binabayaran ka is nakakatulong ka pa rin. I mean, nakakapagbigay ka sa iyong anak. Mga panggastos, mga kailangan. Nakakaipon ka naman. Ay, oo. Talaga? Kaya ako nagpagawa kay Kuya Rab ng SS. Dahil wow.
pagdating ko ng 60, pag senior ko, May pension. at least may pension ako. So naguhulog ka na? Naguhulog na ako. Magaling talaga. Ngayon mahulog na naman ako ngayong December kasi yung uhulugan ko yung 3 buwan ng October, November, December. Ayos. Nahulugan ko na. So at least napaghahandaan mo ang iyong future, di ba? Para din kay Jeremy. Kamusta naman si Jeremy, ang anak mo? Ay, nag-aaral mabuti. So tuloy-tuloy naman ang pagpasok niya. Opo, tuloy-tuloy ang pag-aaral niya. At yung pagsisimba mo dito sa church, no, talagang tuloy-tuloy din. Ayo. Kaya doon na siya masimba sa ginagawang church si Jeremy. Tama, di ba? Ngayong darating na linggo ay meron ng church na pupuntahan kay nila Jeremy. Doon na siya. Dahil kung doon man kami, malapit na kami doon. Kahit susunduin ko na lang kung siya na mapunta doon. Malapit lang sa church nakatira. Malapit na. Ayos. Dito lang kami nangungupahan sa may high school din ng Kamambugan. Pagpasok ng Panul Drive, may shortcut doon pa high school. Musta naman kayo ni Ate Melissa, Ma'am Jun? Ay, nag-uusap kaming dalawa sa palengke. Pag ako namamalingki, pag day off ko, pag Sabado, nagkikita kami. Nag-uusap kami dalawa. Sa palengke? So sa palengke talaga ang tagpuan niyo? Oo, sa palengke. Ano pinag-uusapan niyo? Wala, uusap lang kami kung mangumustahan, kumusta na ang buhay niya. Kamusta naman ang kamusta naman ang inyong samahan? Ay, okay naman. Maayos naman samahan namin dalawa. Ano kayo? Magkaibigan? Magkaibigan muna. Muna? Umaasa ka pa din? Ay ngayon, okay lang sa kanya kung hindi kami magkakatuluyan. Okay lang man, maluwag man akong tanggapin. Dahil una man, kasi may anak man siya kasi na ginagabayan. Yan sila Jumel, at yung anak niya pang 3 nasa Panganiban. Yeah. Maluwag man ko man tanggapin kasi una-una, ayaw ko magpagpalitan kong sarili ko kung si Melissa ay ayaw naman. Tama. Gusto ko talaga, bukal sa kalooban niya, gusto niya ako. Yun ang gusto ko sa kanya. So ngayon, Maluwag ko man tanggapin kung si Melissa ay kung ayaw niya sa akin. Okay man yun, tanggap ko naman. Tanggap mo naman. At least may anak man ako, ay anak ko, tututukan ko na naman kang Tama. pag-aaral. Tsaka nandyan naman kayo. Nandyan ka sa kanya para maging kaibigan. Okay. Maging sandalan niya. Kasi kung Okay kukuha ka ka naman, kailangan tapat ka sa babae at hindi mo kayang saktan, lukuhin. Kasi si Melissa kasi yung nakita ko sa kanya, mabait, masipag, nasa kanya na yung mga katangian kung gusto ko sa kanya. Eh kaso lang ngayon, si Melissa, ayaw niya, gusto muna magkaibigan kami. Kaya gagalangin ko yung anong desisyon ni Melissa. Respetuhin mo. Respetuhin ko kasi unang-una si Melissa, may anak na siya, 5 na anak niya. Tingin ko kay Ate Melissa parang wala na sa isip niya mag-asawa eh. Oo, parang Kasi, wala. ang iniisip na lang yung mga anak niya, no? So sa'yo okay lang yan? Ay, okay naman. Ba't di ka naghahanap ng iba, Ma'am Jun, na pagpapansinin ang iyong pagmamahal? Yun ang nga sabi ng kapatid ko, dapat ako mag-asawa kasi matanda ako, wala akong katuwang sa buhay, kung maglalaban ng... Ako sanay naman ako nagsusulo, at least magkaroon ako ng anak, okay na sa akin. Kasi ako, nag-asawa ako, yung naging asawa kong mama ni Jeremy, siyempre, nag-asawa ng iba, hindi ko naman pwedeng pagpilitan na kung ayaw na sa akin. Kaya inubaya ko na sa iba. Pero, kasi daga Montalban Rizal yung naging asawa ko eh. Matagal ko din nanirahan ako sa Montalban Rizal. Pero Christian na ako, dati na ako Christian. Talagang born again na ako kaya pinanindigan ko ng isa akong Christian. Tama. Pero yung nanay tatay ko, yung nabubuhay pa sila, mga Katolik ko sila eh. Kaya ako ngayon Christian ako, born again. At gusto nung tita ni Jeremy maging Christian ako dahil born again hanggang doon sa Australia sa kanila eh. Kaya gusto nga si Jeremy maging born again. Sabi ko, bahala ka kung anong gusto mo. Ayaw naman ni Jeremy mahihain. Wala naman wala namang basta ang paniniwala natin sa Diyos ay di ba iisa lang. So kahit anong relihiyon natin, hanggat naniniwala tayo at sumasamba. Yun ang mahalaga. Hindi nakakalimot sa kanya. Yan, sa pagpapasalamat. Yun ang importante. So, pero ngayon, Mang Jun, hindi naman habang buhay na malakas ka, di ba? Hindi naman laging ikaw kaya mo lagi mag-isa. So, yun nga, tama naman yung kapatid mo na kailangan mo din ng makakasama sa iyong buhay. Siyempre si Jeremy, hindi naman natin masasabi na lagi siya nandyan sa iyong tabi, di ba? Alam naman hindi ka naman papabayaan ni Jeremy, pero di ba, magkakaroon siya ng sariling pamilya. Yun na yung mga priorities niya. So, ikaw, Mang Jun, ano bang naisip mo sa iyong pagdating ng panahon?
Sa akin, ang akin lang pagdating ng araw, pagtanda ko, panatag naman na din ako nung magkaroon ng pamilya din siya dahil lalaki siya eh. Basta ako... Kailangan niya magparami. Dahil nag-iisa kong anak na lahi niyo. Lahi. Kasi wala, ang kapatid ko may mga pamilya na, 4 ang anak. Pero yung panganay, 4 din ang anak ng kuya kong panganay. Tapos yung sumunod sa panganay, 1 lang babae. Tapos yung sunod ko, 4 din ang anak ng isang babae, 3 lalaki. Ako, 1 lang talaga anak ko. Yan lang si Jeremy. Nag-iisa lang. Nag-iisa lang. Ngayon, ano na ako? Sa edad ko na, ano na ako, 38 na. Medyo na din ako, paporte na. Kaya ilang taon ko pang hugutin. Pero hanggat malakas naman ang pangangatawan at di ako inaalagaan mo sarili mo talagang kahit anong edad mo niyan, hindi ka pa magmumukhang matanda pag alam mong alagaan ang sarili mo, no? So, basta maayos lang yung pamumuhay namin. At gusto ko lang talaga pagdating man ng araw, makakaroon lang ako sa sariling bahay na magtanda ko, maging panatag na ako din. Kahit pa paano din ako mangungupahan habang malakas pa ako. Gusto ko pagtanda ko, may sunod na din ako natayuan ng sariling bahay. Yun ang request ko sa sarili ko. Kasi pag wala man ako sa mundo, at least mayroon na akong sa anak kong may bahay din ako. So iniisip mo talaga si Jeremy. Meron kang maipapamana. Ipapamana sa mga anak, sa mga apo ko, sa anak ng anak ko. Tapos maging asawa ni Jeremy. At least ako kasi matagal din kaming nagwatak-watak magkakapatid. Matagal kaming, ako naman, maaga ako naulila. Maaga akong nagtrabaho saan-saan. Sa Montalban, Rizal, Batangas, Cavite. Saan-saan ako. Nagtinda akong fishbowl sa Batangas. 4 na taon ako nagtinda akong fishbowl. Quick-quick. Talaga? Calamares. Alam po yun ng kapatid kong Gabriel, yung bunso kong kapatid. Pero sa pagtitinda daw ng mga street foods, katulad ng mga fishbowl, malaki daw ang kinikita niyan sa araw-araw, no? Oo. Nakakaipon ako sa angkansya kong sa kawayan ng minsan 3,000. Sa 10. Sa loob ng... Sa loob ng 2 buwan. 2 buwan? 3 buwan, ganyan po. So sa pagtitinda mo araw-araw? Opo. Nangungupahan pa ako niyan. Pero hindi rin madali magtinda ng fishbowl, no? Kasi ikaw magluluto, ikaw Ako nagagawa ng sauce. Ng sauce? Pipino, sibuyas, at bukod yung manghang at hindi. Tsaka magdamag kang nagtitinda niyan, no? Mang Jun? Oo, hanggang alas 9 ng gabi sa terminal ng Batangas. So talagang Nung magkaiwala pa ako ng anak ko, nasa nandun pa siya sa mama niya. 4 na taon? Oo, 4 na taon. Nung 2010, 11, tapos 12, 13. 14 hanggang 14 po. So, sa buhay mo ngayon, Mang Jun, malaki naman ba ang pinagbago simula nung napunta ka ngayon dito? Ay, malaki. Kasi kahit pa paano, hindi kami hirap na hirap sa buhay, kahit nangungupahan. So, medyo guminhawa naman? Yung ginawa naman. Siyempre, dapat tumatagal, mas binibless ka ni Lord dahil sa iyong kabutihan. Kaya, wag kang magmadali, no, Mang Jun? Hindi po ako namamadali. So, inaantay mo naman yung tamang oras na ibibigay sa'yo lahat. Opo. Sabi nga ng kapatid ko, kailan ka papagawa ng bahay ni Kuya Ram? Sabi ko, hindi man ako namamadali. Hinihintay ko naman sa tamang panahon. Kasi ako naman ang gusto man ni Kuya Ram, maalis yung tiwala, yung importante talaga. At kailangan maging honest ka, maging tapat ka sa sarili mo. At hindi ka gumagawa ng kakasama. Kailangan lagi kang honest at tapat ka. Hindi lang sa'yo, pati kay Lord, di ba? Sa Lord. Kaya doon talaga makikita yung totoong kabutihan. Kabutihan. Kasi mahirap din na habang buhay ka, nagtatanda ka na, ikaw na hindi maayos ang pinapatunguhan mo sa direksyon ng buhay. Kailangan laging maayos. Kahit anong sipag mo, may tiyagayan, at least diretso lang tingin mo at hindi nakakalim sa Panginoon. Ganyan talaga ang buhay natin. Hindi na maalis yan talaga eh. Andyan lahat yung pagsubok sa buhay. May pagsubok man, pero at least may mga naramdam mo yung mga pagbabago sa iyong buhay at nasa tamang direksyon, no? So, Mang Jun, meron akong papasuyo, okay lang? Opo. Papalaba akong sapatos. Sige. Kasi maganda ang panahon eh. Ayaw nga. Maaraw eh. Pwede magpalaba? Ayaw po. Sige. Tara, kunin ko lang. Antay mo ako dito. Papalaba tayong sapatos kay Mang Jun. Ayan, ito na mga kalingap. Hindi alam ni Mang Jun na
sa kanya itong mga sapatos na papalaba ko. Ito po mga kalinga po. Meron tayo bilhin 3. Sana magustuhan to ni Mang John. Mang John. Mang John. Ito Mang John, palabangan ito. Ay. 3, okay lang? Kaya mo? Sige po. Hindi, kaya mo laban 3? Ay, oo. Magaya ko po laban. Tignan natin. Kasi ano yan gusto ko bago ko gamitin, nalabahan. Sige po. So, pwedeng palaban. Sige po. Laban. Ay. Ano? Palaban ako. Kahit wag mo na lang i-brush. Ano mo na lang. Kunyari, banlawan lang. Banlawan lang po. Ano maganda, tingin mo ano mga maganda nito. Binili ko yan 3 para meron akong mga gamit sa sige. Pag-i-scout. Pag-i-scout po. Pero okay naman. Ay, okay naman po. Pero Mang John, di ba nakaraan, may hinihiling ka sa akin? Oo nga po. Sa sabi mo, para saan mo ba gagamitin? Ano hinihiling mo nun? Pagsisimba ko po sapatos. Sapatos? At po nung din, pantalon. Pantalon. Nasimba ko pang Ba't wala kami ginagamit ng pantalon? Wala po. Isa lang yung kay Jerry, naghihiram na. Naghihiraman pa kayo? Yung black na pantalon. Sa sapatos, ilan naman ang nagagamit mo? Isa lang po, yung lahat lang. So kung paulit-ulit lang ginagamit mo, hindi naman sira pa. Kasi yun lang sapatos mo eh. Ano na din yung, lang kasi local natatanggal na yung gilid. Pag local, hindi masyadong hindi matibay. Lalo na pag yun lagi ang ginagamit mo, no? Hindi ko masyado binabras at hindi ko masyado binabasa. Pag tag-ulan kasi, pag nababasa sa daan ng pagbaha din. Paano yung pag nag-shooting kayo nila Kuya Bal? Anong gamit mo? Sapatos? Hindi pa po ako yung dati kong sapatos. Yung ko pa rin sapatos yung dati ko. Yung ginagamit ko po. Sige Mang John, palaban na lang yung 3. Opo. Tapos tabi mo na yan, sa'yo na yan lahat. Ay, salamat po. Salamat Kuya Dan. Sa'yo yan lahat. Sa akin ba to? Ha? Kuya Dan. Nagustuhan mo? Opo. Maganda naman. Iba-iba yan. Ito, meron kang may pang jogging ka or lakad. Salamat po. Ito pang simba yan. Pang simba natin. Mang John, nagustuhan mo? Salamat po. Sukat mo nga. Tama lang to sa... Pero dumihin yan, dapat ingatan mo kasi lagi maulan dito. Tingnan mo nga kung tama yung size, Mang John. Ay, sakto. Sakto lang. Hindi nga, sakto? Baka maluwag. Hindi, okay lang po. May balance lang kami. Patingin? Advance. Oo. Yung iba naman, Mang John. Sukat mo yung iba. Grabe si Mang John. Daming sapatos. Mang John, okay lang? Okay po. Ang ganda nga Nagustuhan mo yung mga design? Ayaw po. Ako pumili niyan eh. Ang ganda nga ng kulay. Yan mga halingaw. Ay, sakto din. Malambot? Oo, malambot. Tama lang. Yung isa. Ayan, pang date nyo ni Ate Melissa. Ito pang date, pwedeng pang simbayan, pwedeng pang date, pwedeng... Bahala ka na. Saan mo gagamitin yung mga yan? Mang John, ang dami na yan. Alis po, pag nasama po. So may mga, iba't ibang pagpipilian. Oo, pagpipilian. Sakto lahat? Ay, sakto. Grabe. Nakuha mo yung size ng ko pa ako. Nakuha ako. Maganda sa paa. Hindi siya sikip. Hindi masikip? Oo, hindi. Hindi rin maluwag, sakto. Sakto lang. Ayan, nagustuhan yung Mang John ng ating... Ito pa may sapatos ng bago. Mapalit-palit na ako dyan eh. Pero ang totoo mga kalinga, pag meron din akong pinapasuyo kay Mang John, nagpapalaba ako kay Mang John ng sapatos. Yun na yung way ko ng pagtulong kay Mang John kasi di ba binibigyan kita. Sa pagpapalaba ko, nakakatulong siya sa akin, tapos binibigyan ko si Mang John para din tulong sa kanya. So, bigayan kami ni Mang John. Salamat. At mabait niya si Mang John, talagang rin niya maalalahanin at malinis, masipag dito sa bahay ni Kalinga Prab. Napapanatili niya itong coffee shop na malinis, yung mga CR, tapos yung mga aso ni Kalinga Prab ay napapakain. At diba, ginagala mo din yun? Ginagala ko pa sa atin.
Ayan. Para na-insight po siya. O Mang Jun, meron pa kayo abot sa'yo para sa yung pambili ng pantalon. Ay, salamat. Ayan, 1,000. May pambili ang pantalon bukas. Makabili ako pag i-off ko. Ilan kasya dyan ka? Dito po. Bibili po ako sa SM. Sa SM? 800. Isa lang yun. Okay lang po. Okay lang. At least may pantalon ako. At least matibay, May no? sapatos daw din ako, 3 na. Yun. Kuya Dan. May maaga na pong sa aking pamasko. Pamasko na yan, ha? Opo. Salamat po. Pamasko na tayo kay Mang Jun. Ang bait pa talaga ni Kuya Dan. So, anong masasabi mo? Ay, magpapasalamat po ako. May sapatos, may pambili pa ako sa pantalon. Kasi wala po akong pang-alis-alis. Masaya ka? Ay, masaya po ako. Yeah, kaya ngayon lang po nakatanggap ng regalong 3 sapatos. Wow! Ngayon lang po sa buong buhay ko. So kung kahit isa lang ang maibigay ko, okay lang? Ay, okay din po yun dahil hindi man po ako naghahangat ng kahit ano. Talagang kung ano yung ibigay, tatanggapin mo? Ay, opo. Malaking tulong na sa akin. Parang nagustuhan ko itong isa. Sa akin na lang yan. Dalawa na yung nasa akin. Joke lang sa'yo lahat yan. Okay, pwede rin gamitin ni Jeremy yan. Ay, oo. Di ba? Kung gusto niya, pag ano, bahala siya magpili dyan sa 3. Ayos. Ito. Natutuwa yung anak ko. Papa, may bago kang sapatos. Pero yun yung pwedeng gamitin. Oo, pwede po. Kaya niya, isa lang yung sapatos niya. Pwede siya manghiram sa akin. So yun, masaya ako na nagustuhan at sakto kay Mang Jun. Opo, salamat po sa inyo. At salamat kay Kuya Dan na pinamaskuhan ako maaga ng sapatos. Salamat din, Mang Jun. Ano, Mang Jun, ba't parang maluha-luha ang iyong mata? Sa ano? Naiyak ka sa saya? Opo. Talaga? Wala. Bira ka lang pa magkaroon ng mga bagong sapatos at gamit? Opo, bira lang po. Kasi buong buhay ko maaga. Walang bumibili sa akin sapatos. Maaga kasi po ako naulila. So talagang kung ano yung mga gamit mo, sariling sikap mo yan? Sariling sikap. Grabe. Ay nahirap ng walang nagsusuporta din sa akin simulang bata pa ako. Pagdating ko ng 12 anyos, trabaho na iniisip ko. Walang nagsusupray sa magbili ng sapatos, pantalon, damit. So deserve mo talaga yan. Deserve mo, Mang Jun, na mabigyan ng kahit mga onting blessings lang. Kaya maaga po sa akin, akong naulila. Tiyaga lang po ako nagsisikap po sa sarili ko para po mabuhay. Basta wag ka susuko, Mang Jun, ha? Opo. At yung kabutihan mo at pagiging loyal mo, pagpatuloy mo lang. Opo. So paalam ka na, Mang Jun. Salamat po. At salamat kay Kuya Dan. At syempre paalam ka kay Kuya Bal, at Tita Edna, Kalinga salamat Prab. po kay Ate Edna at kay Kuya Bal at kay Kuya Rab. Ayan, Sa kanila pong mga nagtutulong po sa mga team ng Kalinga po. Magpapasalamat po ako dahil po sa inyo ay ako po yung nagkaroon ng magandang pamumuhay po dito sa Kalinga. Marami pong salamat sa inyo po. At syempre, ano masasabi mo sa mga napapasaya mo sa mga viewers sa inyong Kalingap serye? Ay, nagpapasalamat po sa inyong lahat, mga nagsusubaybay sa amin ng team serya-seryang ng Love Triangle namin nila Melissa at ni Kings po. Papasalamat po ako sa patuloy ninyong nagsusubaybay po sa amin. Sige, Mang Jun. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayun po mga Kalingap, maraming salamat po sa patuloy niyong suporta. Dahil po sa inyong suporta ay nakakapag-abot po tayo ng tulong. Tulad po ni Mang Jun, napasaya natin siya dahil sa ating binigay. At masaya rin po ako na ganun po ang naging reaction at naramdaman ni Mang Jun na na-appreciate niya ang ating konting regalo. So thank you po mga Kalingap. Sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, message lang po kayo sa akin Facebook page Kalingap Dan. At sana po huwag po kayo magsawang sumuporta sa akin at sa buong K-Boys, sa buong Kalingap. So thank you po mga Kalingap. God bless po.